So, yo, what's up mga karepa? Dito na naman tayo ngayon at syempre gusto natin pag-usapan yung regarding nga sa pagkapanalo ng Gilas Pilipinas mga karepa. At alam ko, lahat tayo, hindi pa rin tayo makaget over sa nangyari. Syempre, first time in the history na talagang napakalaki ng kalamangan ng kalaban, almost 22 points, pero epic comeback. Nanalo tayo by 1 point, di ba? At ang pinakamatindi dito, ang kalaban natin is China, which is ang China, alam naman natin, talagang napakatindi at napakahirap talagang kalaban yan mga repa, no? Pero yun nga, talagang sa atin ibinigay yung pagkakataon kung sakasakali makapag-uwi tayo ng ginto, di ba? Dito nga mga repa sa ating pinaka-main topic, no, pag-uusapan lang natin ang bahagya yung mga kumakalat sa social media about nga rito sa comparison ni Justin Brownlee at syempre ni Jordan Clarkson. At alam naman natin na medyo pangit yung sinapit natin sa World Cup nung naglalaro sa atin itong si Jordan Clarkson. At syempre alam naman natin kung sino ang may hawak at sino ang nagtitimon sa ating Gilas Pilipinas, di ba? At yun nga, dun talaga lumalabas yung pagkakaiba sa pinaka chemistry ng team, di ba? Pero yun nga, si Jordan Clarkson, since na NBA player siya, although meron siyang sistema doon sa pinaglalaroan niyang Utah Jazz, syempre malaking adjustment talaga once na kinuha siyang naturalized player from abroad, tapos pupunta siya, tapos ilang araw lang yung practice, di ba? Unlike nitong si Justin Brownlee, unang-una talagang coach niya is si Coach Tim plus almost mga Barangay Ginebra yung kanyang nakakakampi. Kaya talagang well known at yung iba doon nakakalaban pa niya. Syempre, alam niya yung playing style ng Pilipino, 'di ba? Kaya kung makapapanood natin, kung i-differentiate natin mga repa, yung laban at yung laro mismo ng Gilas doon sa World Cup compare ngayon sa Asian Games, masasabi nating malaki ang diferensya kasi more on ISO pagdating sa World Cup at walang rotation. Unlike ngayon, hindi man ganun ka bata yung mga players natin, pero masasabi ko na talagang nandun yung chemistry. Kasi unang-una, yung basketball maaari pa ako siguro sa mga basketball players dyan asa nakakaalam o nakaka-relate, although ako hindi naman tayo talaga mahusay pagdating sa basketball, pero syempre we understand na ang larong basketball ay hindi lang for isang tao, di ba? Syempre alam naman ang lahat na ang basketball is teamwork, kasi kung walang teamwork, possible na hindi kayang buhatin ng isang tao lang. Unlike nung nangyari sa World Cup, di ba? Halos lahat ng mga players natin ay nagre-rely lang sa ating naturalized player, which is itong si Jordan Clarkson, di ba? Kaya nga kahit papaano medyo na-bash nga itong si JC kasi alam naman natin na yung mga kalahi nating ibang Pilipino, ang gusto lagi ay panalo, ayaw nating matalo. Pero lahat naman tayo mga repa ay gusto nating manalo at talagang sino ba naman may gustong matalo. Pero yun nga, yun yung pagkakaiba nila JC at syempre ni Justin Brownlee na ngayon, di ba? Kung napansin nyo naman yung ating mga players, hindi ganun kalalakas, hindi ganun kagagaling, hindi ganun kababata. Pero since na ang coach is si Coach Tim, di ba? Talagang ibang-iba yung pagtitimon ni Coach Tim at yung rotation ng kanyang mga tao, talagang lahat may mga kanya-kanyang role, di ba? At lahat nag-step up. Even yung mga point guard natin like Scottie Thompson, si Louie Alas, di ba? Nag-step up. Si CJ Perez nag-step up. At itong si Junmar Pajardo nag-step up. Hans Kwame nag-step up kahit hindi ganun kaganda yung nilalaro ni Hans Kwame, pero talagang nag-step up siya pagdating sa kanyang depensa. Kaya masasabi natin mga repa na talagang halos lahat doon sa hawak na team ngayon o hawak na tao ni Coach Tim Cone talagang nag-rotate at nagbigay ng kani-kanilang ambag, 'di ba? Hindi man sa opensa, pero sa ang pinakamalaking factor doon mga repa yung depensa. Alam naman natin na
mas malaki ang factor ng depensa kumpara sa opensa, kasi ang offense, lahat naman ng players, even yung mga Chinese, is mga talented players talaga yan. Pero once na kumbaga napigilan natin yung opensa nila at nag-focus tayong lahat sa depensa, dun na magsisimula. At syempre, yung pinakamagandang pangyayari dun, nag-step up itong ating kababayan na si JB o si Justin Brownlee. Kaya talagang masabi nating never say die, although kahit na come from behind 20 points, almost 22 points yung deficit, kumbaga na ano natin yun, nakat natin into single digit, at yun nga sa bandang huli nakuha natin yung panalo, no? Kaya talagang napakaganda at napakasarap sa ating lahat ngayon, no? Isang araw na lang, mga repa, possible kung papalarin, pwede nating makuha ang pinakaasam-asam nating gold, di ba? Kumbaga first time in the history yan, kasi nakapag-silver na di ba? Kung sakasakali makakuha natin yung gold since year 1990s pa or 1980s pa yon, di ba? Kaya ngayon, sana lahat tayo mga kababayan, suportahan natin yung ating Gilas Pilipinas. Huwag na nating i-bash yung dating humahawak sa Gilas program. At ngayon, since na nandito na tayo ngayon, focus na tayo dito. Syempre, tuloy-tuloy pa rin hanggang sa makamit ng ating pambansang kupunan ang pinakaasam-asam ng lahat na gold medal para sa ating bayan. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat, mga repa. Ingat kayo palagi. Bye-bye.